I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello University, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Ayan na, ito, isang patunay ito. Ha? Yan si Pangulong Marcos Jr. Bakit? Ito po yung ambasador ng Qatar. Diba, social? Lubos na lubos ang papasalamat ng ating mahal na Pangulo. Tulad po ng sa bansang Qatar, of course. Katulad po sa mga video na in-upload ko, sabi ko nga doon, siyempre, hindi pababayaan ng Pangulo yan. Gagawa at gagawa ng paraan. Tingnan nyo, ang bilis ng aksyon ng Marcos administration. Tulad ni, tingnan nyo, Meridian Veloso, lagi nyo tandaan. Meridian Veloso, nakikipag-usap ang Pangulo sa mismong Pangulo ng Indonesia. Alam nyo, medyo magkalapit loob yan, yung dalawang presidente na ito eh. Itong si Indonesian President at saka si PBBM. Mula nung 2023, sinimula ng Pangulo, correct me if I'm wrong, mga kababayan, ang pakikipag-usap. Alam nyo, sa totoo lang, dekada na, 2 taon na, 2 Pangulong dumaan. Pero hindi na isalba, si Meridian Veloso. Ganun pa man, kahit papano, kudos din naman kay Pinoy. Kahit papano, guys, gumawa rin ng paraan. Kaso lang, medyo mahigpit ang bansa na yan, hindi talaga nabigyan ng kahilingan ito si dating Panot, Aquino. Yung si Digong naman, ang ginagawa niya, pinagkatiwala niya sa bansa na yan para mabitay si Meridian. Biro niyo yun. Pero si PBBM hindi ganun. Talagang isinalban niya sa bitay ng kamatayan, mga kababayan. Kaya naman nakauwi si Meridian Veloso. Nandito po sa correctional ngayon. For sure yan. Lalaya yan, maniwala kayo sa akin. Mayroon lang siguro proseso na sinusunod, So dahil dito, mga kababayan, ang bilis ng aksyon ng Marcos administration, ang Pangulo nagpapasalamat actually, Sabi po ng ating mahal na Pangulo, masaya akong ibalita na hindi nakakasuhan ng Qatar ang 17 nating kababayan na na-detain doon kamakailan dahil sa illegal sa assembly. Yan na. Sa mga nagsasabi sa page na sinasabi wala naman daw rally. Bakit? Mas magaling pa kayo sa Pangulo? Ano ba? Lagi nyo dinadivert yung issue walang maniniwala sa inyo. Ayan illegal assembly. Ano ba ibig sabihin nun? Itong mga dilis na ito, mga utak nito kulang. Wala na silang magiging parusa at makakabalik na sila sa trabaho. Yun. Ibig sabihin, back to normal, back to work. Yan, mag-rally pa kayo. Uulitin nyo pa yan. Sa kabila ng pambabalahura, pambabastos nyo sa Pangulo, anong ginawa niyang kabutihan sa inyo? Yan. Kala nyo baka kung si Digong yan, hindi kayo papalabisin yan. Mabagal ang aksyon nun. Si Meridian Veloso nga, hindi niya nailigtas sa bitay ng kamatayan si PBBM mabilis ang aksyon yan. Pagdating sa Pilipino, talagang maalaga siya ayan, nakuha natin ang magandang balitang ito matapos ang naging pag-uusap ko kay diba? His Excellency Hamid Saad Nasir Abdullah Al-Humidi, ambasador ng Qatar sa Pilipinas. Malacanang Palace, Manila, 7 April 2024. You see, guys. Congratulations sa mga DDS, OFW sa Qatar. Ulitin nyo pa yan. Mahal na mahal kayo ni Pangulong Marcos. Sa kabila ng mga pambalahura, pambabastos nyo, pag-alimura nyo sa kanya, di ba? Yung tinatawag niyong bangag, weak leader. Hindi magaling mamuno, sabi ni Sara Duterte. Natulungan ba kayo ng puon nyo na sa kulungan? Walis. Di ba? Yung sarili niya nga, hindi niya pa kayang tulungan Nandoon siya sa kulungan you see? Natulungan kayo ni Sara Duterte? Wala. Nga. Yan ang napalaan nyo. Mag-rally pa kayo kasi. Ayan ang nangyayari sa inyo. Karma na yan Karma ni Digong, karma ng mga supporters niya. Maniwala kayo sa akin sa hindi, kakarmahin niya mga DDS.
Oh, hold your breath. Magtira kayo ng mga luha nyo. May susunod pa. Hintayin nyo lang, ha. Malapit ng impeachment. Oh, kala nyo, ha. Yan yung sabi ng Panginoon. Biblical yan, guys, ha. Huwag kang gaganti sa mga taong umaalipusta sa'yo. Ako ang gaganti sa kanila. Anong ganti ng Panginoon? Ay nako, mga kababayan, matindi. Ilalabas niya lahat ng kabulukan ng mga umaalipusta kay Pangulong Marcos Jr. Yan po ang katotohanan. Biblical po yan, ha. Ito si PBM, hindi pa laway, tahimik lang. Sabi nga, batuhin ka ng bato. Batuhin mo ng tinapay. Oh, kill them with kindness. Ika nga. Yan si PBBM. Ito yung mga highlights pa, guys. So, yung pag-uusap nila ng ambasador ng Qatar. Masinsinan yan. You see, kasama si E.S. Bersamin. Sabi sa inyo si PBBM, tahimik lang yan, guys. Pero mapanganib yan kung kumilos. Magugulat ka na lang sa resulta. Yan ang resulta. Di ba? Tingnan mo, masayang masaya pa yung ambasador eh. So, ibig sabihin na talagang binalita niya kay Pangulong Marcos Jr. na tuluyan ng pinalaya. Back to work. Oy guys, pambihira yung ganun. Yung mga ganyan, illegal sa kanila yan. Bawal sa kanila. Kung hindi lang magaling makipag-usap ang Pangulo, baka ma-deport na mga yan. Magkano ang multa? 800,000 ang bawat ulo. Mabuti ang Pangulo napakabait God is good all the time. Binibless siya ng Panginoon. The more you, guys, yung the more na humble ka, hindi ka pala away, binabalik mo sa kanila ng kabaitan, the more naman ng blessing na nanggagaling sa Panginoon. Walang imposible sa Panginoon sapagkat ang Diyos ang siyang may likha sa lahat. Lahat po nakikita nyo sa loob ng bahay, kreasyon ng Panginoon yan. Di ba? Sabi sa inyo gumawa tayo ng kabutihan sa kapwa. Dahil ang kabutihan yan, maraming pagpapala, maaani mo. Yan ang nangyayari kay Pangulong Marcos Jr. Tuloy, dami yung kaibigan ng mga kilalang leader sa buong mundo. Ito maganda sa Pangulo na ito, super bait. Ito yung magandang ehemplo sa mga kabataan. Di ba mga bes? Sabi nga nung isang in-interview ni Sir Paul na nagkalye-survey. Anong gusto mo kay PBBM? Hindi siya pala mura. Sabi niyang ganun. Pero yung panahon ni Digong, nagmumura siya, kaya pati mga kabataan ngayon, ginagaya na siya. Palamura ng mga kabataan dahil kay Digong. Si BBM yan ang the best. Sabihin, nakalaya na po ang ating mga kababayan na DDS OFW. Di ba? Sa Qatar. Good news yan para sa kanila. Ibalita nyo kay Sara Duterte. So yun guys, maraming salamat sa inyong watching. See you again sa upload video. Bye. And babush. God bless Philippines.